Hello mga kahalaman! Ito naman po ngayon ang isi-share ko sa inyo ang ating Vietnam Rose. So ngayon po ang ating Vietnam Rose ay hindi masyadong maraming bulaklak. Ayan, kukunti lang. Pero mahahaba na po sila. Dito lang po yung aking Vietnam Rose. Naka-vertical lang sila. Yung mga pinakita ko sa inyo nung mga nakaraang taon, meron tayong kulay red. Pero nawala po yung red. Ewan ko bang nawala. So meron tayo dito pink lang at saka white. Wala din yung isang color natin. Kasi yung butterfly lang po yung nagpo-pollinate noon. Kaya meron tayong ibang kulay noon. Ngayon try natin kung may ma-pollinate na bago ang mga butterfly dito. Ito lang po ang ating Vietnam Rose na naka-vertical. Ilan-ilan lang yung may mga bulaklak. Kasi hindi po sila sabay-sabay namumulaklak, mga kahalaman. Merong, limbawa yung isang puno, ang daming bulaklak ngayon. Tapos yung isa naman, kaya hindi ko makunan siya ng maraming-marami. Pero marami po siyang mga nakatikom diyang bulaklak. Buko pa lang po sila. Kaya tuloy-tuloy pa rin naman po yung pamumulaklak niya. Hindi nga lang po talaga sabay-sabay. Noong time na nag-video ako, mga ilang taon na nakalipas, marami akong flowers noon kasi halos sabay-sabay din sila na mulaklak noon dahil yung sikat na araw po noon ay nasasagap nila mula umaga hanggang hapon. Ngayon po, tanghali lang hanggang hapon. Wala na po silang nasasagap dahil po syempre mayroong nakakatabing kaya po ganun. Kasi ang asawa din nito ni Vietnam Rose ay yung sikat ng araw. Yung mainit na mainit, yun po yung gustong-gusto nila. Doon sila nagbibigay ng maraming bulaklak. So ngayon, hindi po. Konti lang. Mainit din po dito sa garden. Kaya lang po, yung sinasabi kong sikat ng araw, di siya sisikatan mula umaga. So ang sinasabi kong sobrang init dito, yung singaw ng semento at saka yung init, yung sikat ng araw ay nagsasalubong. So sobrang init po yung mararamdaman mo. Pero yung sikat ng araw dito sa ibang mga halaman ko, kulang na kulang po. Kasi yun talaga, hindi sila totally full sun na mula umaga. Hindi katulad nung dati, alas 7 pa lang po nainitan na hanggang alas 4. Dahil wala pong nakakatabing noon. Ngayon po meron. Kaya po, ganito lang yung ating Vietnam Rose. Pero sige pa rin po ang pamumulaklak niyan. Minsan po sabay-sabay sila. Minsan naman po konti. So ito yung nakita ko medyo madami na nagkasabay-sabay. Kaya ko po binidyohan para ma-update din kayo dito sa ating Vietnam Rose. Pero meron din ako ditong tinanim sa ibaba ng Vietnam Rose sa mahabang pat. Pailan-ilan lang yung bulaklak niya. Hindi rin siya maganda kasi parang ang payat-payat niya. Yun, hindi po talaga siya na sisikatan ng araw. Tanghali lang, doon sila natatapatan ng sikat ng araw, tanghali hanggang hapon, tas ilang oras lang yun, mawawala na yung sikat ng araw. So yung singaw, yun po yung mainit, singaw ng simento, napakainit po. Parang hindi ko na po kaya ng ganitong oras sa sobrang init po. Meron din tayong marigold, kayang marigold hindi pa po namumulaklak. Pataas pa lang siya ng pataas kasi bago ko pa lang yan tinanim, mga ano pa lang, 2 buwan yata. Yung nabili ko dati noong marigold na matay, nakabili kami nung ate ko noon. Matagal na rin yun noon eh. Ay nabili ko yun is puno na. Ito ngayon naman mag-umpisa sa seed na itinanim ko siya. Unti-unti lumalaki. Tapos sinihintay ko na lang siyang mamulaklak para mas madaming flowering plants dito sa aking garden. Para puntahan ng mga butterfly kasi yun po yung nagpo-pollinate, naglalabas ng iba-ibang kulay ng bulaklak kapag dumadapo sila. Ayan po mga kahalaman ang ating share muna ngayon kasi sobra pong init talaga ng singaw dito sa garden. Bye-bye!